Ay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. At ito na, Ka-Coffee, may mga revelasyon na naman. May mga bago na naman pong revelasyon dyan po sa Quad Committee hearing. Yung nagaganap po na pagdinig ng Quad Committee. May mga umamin na naman po at nagdidiin dito sa kampo ng mga Duterte. Ako, sasabihin na naman, political attack na naman ito sa mga Duterte. Pero daming testimonya, connect the dots. Iisa ang sinasabi, tinuturo itong kampo ni Digong sa pamamayagpag sa pagpasok nito mga ipinagbabawal na gamot. Nag-launch pa sila ng program ng Oplan Tukhang, pero mga kaalyado niya rin. Posibleng hindi si Digong yung primary o yung mastermind dyan, pero yung mga kaalyado niya yung sangkot din dyan. Headline ng Philippine Star at ng iba pang mga pahayagan. Napakaraming pahayagan yan na pinag-uusapan. Davao Mafia. At nililink itong Davao Mafia sa mga natsugi, mga chinugi na opisyal ng Bureau of Customs at opisyal ng PIDEA. Bakit chinugi yung mga tao na yan? May alam Diyan sa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot. Natatandaan ninyo, Ka-Coffee? Yung mga heavy equipment, punong-puno, pinalamanan doon yung ipinagbabawal na gamot at ipinuslit dito sa Pilipinas, dinala somewhere dyan sa Valenzuela o Caloocan ba yan? Diba? And then, pagpunta ng otoridad doon, wala na yung mga laman. May mga naipuslit, may mga nakuha, may mga naipuslit. Sa tingin mo, kung ordinaryong tao ka, maglalakas ka ba na billions of pesos na halaga ng illegal na droga ipapasok dito sa Pilipinas kung wala kang connection from the higher-ups? Panahon ni Digong yan, administrasyon ni Digong yan. Sasabihin ninyo hindi si Digong kasi nagbumura nga si Digong Handa nga makipagpatayan si Digong para ipagtanggol lang ang bansa laban sa pinagbabawal na gamot. Paano yung mga tao na kapaligid sa kanya? Mga kaibigan niya. Paano yan? Several customs and anti-drug agents were allegedly liquidated by the Davao Mafia. Sino yung Davao Mafia na yan? Sabi sa mga revelasyon itong Davao Mafia na yan, connected sa local government ng Davao. Sino ba may hawak ng LGU ng Davao? Connected daw po itong Davao Mafia. Actually, ang tinuturo nga nila ito kay former President Rodrigo Duterte and his associates as they move to consolidate and tighten their control of the drug trade in the country. Gustong ma-monopolize Gustong sila na ata mag-supply ng lahat ng ipinagbabawal na gamot dito sa Pilipinas This was according to former Bureau of Customs intelligence agent now serving time for drug smuggling. Nakulong ito, Ka-Coffee. Nakabilanggo ito ngayon. In his testimony at the resumption yesterday of the hearing on EJK and the drug war by the Quad Committee of the House of Representatives. Sinubukan nila takutin itong Quad Committee, itigil niyo yung investigasyon niyo na yan. Hindi nagpatinag ang HOR. Dapat lang Dapat manindigan sila dyan Kahit former president ang iniimbestigahan nila, ituloy-tuloy lang nila yung kanilang investigasyon dahil maraming nabubulgar Maraming revelasyon ang nabubulgar patungkol sa mga Duterte at sa previous administrations. Maraming hustisya ang hindi nakamit at ngayon slowly nakakamit. Sabi nila nagsasayang lang ng pera itong investigasyon na ito kasi in aid of legislation wala naman daw nangyayari. Ano yung nangyayari ngayon? Nag-file sila ng bill na yung mga lote, mga properties na nakuha illegally patungkol dito sa operasyon ng Pogo pwedeng ma-seize ng gobyerno yan. O sabi niyo walang napupuntahan. Ano yan? Paano pag naging batas na yan? Beneficial yan para sa bansa. So, hindi valid yung sinasabi ninyong politicking o panamumulitika lang itong investigasyon na ito ng Quadcom. Ang daming revelasyon. At itong mga transcripts ng revelasyon na ito, ng mga investigasyon na ito, makatutulong yan para sa pagpa-file ng mas mabibigat na kaso sa proper court laban sa mga taong involved dito. Ikaw ba naman, panahon ni Digong, magsasalita ka against him, chinugi ka. Na-liquidate ka ng mafia na sinasabi na dito sa balitang ito hindi tayo ito mga testimonya ito dyan sa investigasyon ng House of Representatives. In his testimony, former Bureau of Customs Intelligence Agent Jimmy Guban also revealed an alleged political plot called God Save the Queen. O sino naman yung Queen na yan? God Save the Queen, but sought permission from the panel to allow him not to discuss details at the moment. Sino ililigtas silang queen? At itong queen na raw to, gusto nilang iluklok o plano nilang iluklok na maging presidente ng Pilipinas. Sino ba yan? Sino ba yung front runner daw? Si Sara Duterte,
God save the Queen. Isa pong political plot yan. Anong ibig sabihin ng political plot? Patalsikin si PBBM? I-impeach si PBBM? Pag-resignin si PBBM para maupo itong Queen na sinasabi nila? Kasi under the control na naman nila. Mamayagpag na naman sila kung sila na naman ang may control dyan. Ako po, katakot ito ha. We are thankful to God that we are still alive. Former PDEA agent, Deputy Director General, mataas ang opisyal mataas na opisyal. Deputy Director General Ismael Fajardo died. Captain Lito Perote, Agent Hernan Abario, who is my colleagues in customs, is also dead. 2 of my men also turned up dead, sabi ni Guban sa kanyang testimonya dyan sa House of Representatives. Ano yan? Nanlaban lang? Nagkataon lang, bakit sinugi yung mga tao na yan? Mga opisyal ito ka-coffee. Bigla na lang nanlaban? Bigla na lang nakita? May punto na si Guban dyan sa kanyang mga testimonya. Kasi connect mo yung mga dots. Hindi mo basta-basta atakihin sa puso lahat yan. Itong mga tao na yan. Nagli-liquidate yan. Sa kanya ilan ang namatay dahil po dyan sa Davao Mafia. And their purpose is to save the Queen in order to become the next president. Hoy, DDS gising! Ano yan ngayon? Paano nyo lilinisin yung mga testimonya ngayon yan? Siyempre sasabihin niyo bakit ngayon lang naglabasan yan? Kung di ka ba naman nag-iisip ng kalahati? Oo. Sa tingin mo ba, pabubuhay siya kung nagsalita siya during the previous administration? Tira may mga kasamahan niya. Anong nangyari? Chinugi. The former customs investigator said he is glad that his friend, former Police Colonel Eduardo Asierto, is still alive as he accused Duterte, both as mayor and president, of perpetrating a killing spree targeting drug offenders and rivals in the trade. Parang yung mga napapanood lang natin sa pelikula eh. Ito, mas matindi lang kasi meron din sa mga pelikula, mga opisyal ng gobyerno, mga opisyal ng LGU na sangkot dito. An employee of one of the congressmen here has been going after my son, Guban revealed, as he begged for more time before revealing more details. I cannot at this point. Ayan na, pressure points na naman ito. Remember, these are hired killers and implementors of the Davao Group that is part of the Davao Mafia. Upon questioning of Zambales Representative J. Konghan, he asked for more time to name names. Huwag na patagalin, name names na. Pero syempre, you have to consider your safety rin. Madidiin sila at madidiin dyan eh. Pag nagsimula na magpangalan eh. Sabi niya, sorry, Your Honor, maybe next time. Ayaw niya pa pangalanan. Guban now, an inmate at the New Bilibid Prison in Muntinlupa City, responded to Konghan's query if he was referring to the Dutertes, including Vice President Sara Duterte, when he revealed the existence of a God Save the Queen plot. Wow. Kailangan iligtas ang Queen. Kaya pala astang Queen. Queen pala naman talaga. The lawmaker belonging to the so-called Young Guns had been egging on the witness to elaborate on his part at the moment remarks after he was seen breaking into tears upon seeing Asierto via Zoom. Asierto has been in hiding for more than 6 years. Naging emotional si kuya mo. Kasi after 6 years, buhay pa tayo, di ba? Yun ang kanyang ang kanyang dinadamdam. Kasi yung kanyang mga kasamahan na-liquidate na, na-tsugi na. Pero sila, buhay pa. Yan, pasalamat pa siya. Di ba? At nailigtas siya. Ngayon, linisin niya yung sarili niya. Yes, meron din siyang kasalanan dyan. Sa tingin ko ka-coffee sa tingin ko may involvement din siya dyan. At nagkataon lang na biktima din siya. Di ba? May involvement siya na biktima siya. Naituro siya eh. Siya yung nadiin dyan sa operasyon na yan. Posibleng kasabot din siya. Posible ha. Actually, may ruling na ang korte, no? Ang tingin ko dyan, posibleng kasama siya dyan. Yun nga lang, hindi siya yung mastermind dyan. Yung mga boss niya, mga big boss niya, mga mastermind niya, sitting pretty. Siya ngayon, nasa bilangguan na. Di ba? Tapos makakabalik pa sa pwesto. O baka yung iba, nakaupo pa. Sabi sa testimonya, may isang congressman pa, di ba? Nakaupo. At yung mga kaibigan, naging advisor pa ng presidente. Guban said in a mix of English and Filipino, adding his children are being monitored by unknown persons. Hindi mo naman may iwasan yan. Yan talaga ang sitwasyon dyan.
Ang mahirap dyan pag na-engage ka na-involve ka sa mga ganitong klase ng tao Di ba? Mahirapan ka lumabas dyan mahirapan ka kumawala dyan. Saan tayo patungo? Moving forward. Ano to? Hanggang ganyan na lang ba? Sana, ka-coffee, hindi ko alam kung dapat mag-conclude na ba itong Quad Committee. I-conclude na nila itong kanilang investigasyon para ma-process na yan, ma-solidify na yung kanilang argumento, and then they file a case sa proper court. Di ba? Para umusad na yan. Kasi in aid of legislation, marami silang makukuha dyan in aid of legislation. Pero, kailangan may managot, kailangan may makulong. So, I suggest, ka-coffee, hindi ko alam kung tama ba itong suggestion ko, pero masyado na kasi maraming issue Kalat na yung issue na yan na iniimbestigahan ng Quad Committee. Pwede naman sila mag-reconvene ulit As of the moment, ang akin lang, stop na kayo dyan. Diba? Hinto na kayo dyan. Kasi hindi matatapos yan Walang mangyayari, walang conclusion. No? Hinto na sila dyan, i-assess, i-solidify, pag-aralan nila, at kung sa tingin nila kinakailangan pa ng additional investigation, and then call one. Diba? Mag-set ng another investigation. Pero kinakailangan ma-consolidate na muna yung mga ebidensya, yung mga reports na yan, para magamit na rin yan ng ICC. Hoy, dami lang galit Huwag daw ibigay sa ICC. Ng mga grupo na magsasampa ng kaso against these people para may managot na. Di ba? Kumbaga natin yan, ikahon natin, wag sama-sama masyadong malawak Sana na ito ka-coffee, i-wrap up itong investigasyon na yan at conduct another one na lang. Di ba? Para excited tayo na may managot Dapat kasi may managot dyan Kawawa tayo dyan pag walang managot Kasi baka yung iba dyan ngayon, namamayagpag pa. Nagpapakasasa pa at patuloy pa rin po yung kanilang operasyon. O siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook po kayo, please like and follow sa Facebook. At nasa YouTube, please click lang po na subscribe at hit the notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako ay magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!